Nahukay ng dalagang si Fatima ang nakidnap na mayamang binata na inilibing sa ilalim ng lupa na si Oswaldo Lagdameo sa kagubatan na napuntahan niya. Ang sadya niya ay maglilibing sana silang dalawa ng tatay niya nang namatay nilang kambing. Nakahinga ng maluwag si Fatima nang buhay pa si Oswaldo, pero halos hindi na ito makahinga dahil na-suffocate. Ibabalik ba ni Fatima si Oswaldo sa pamilya nito o hindi na dahil yun ang request ng lalaki? Halos mahimatay si Oswaldo sa takot nang may humarang sa kanyang minamanehong big bike. Nag-aagaw ang dilim at liwanag dahil hapon na nang maisipan niyang umuwi sa villa. Galing kasi siyang rides kasama ang kanyang mga tropa. Mas masaya siyang kasama ang mga yun kesa sa pamilya niya. Nakakalungkot, pero yun ang katotohanang hindi maitatago habang buhay. Hindi niya masisisi ang mga ito dahil mas malaki ang yamang na naiwan ng namayapa nilang lolo sa kanya. Naapo lang siya kesa sa mga anak nito, kaya nagkaroon ng hidwaan ang pamilya niya sa kanya. Wala na rin siyang naging kakampi dahil pareho nang wala ang mga magulang niya. Mag-isa na lang siya na sumalubong sa galit ng mga ito. Hindi talaga maganda kung insecurities ang namamahay sa puso ng isang tao. Saka kung ganid sa yaman ang mga ito. Nagulat na lang si Oswaldo dahil hinarang siya ng isang pick-up at bumaba ang 10 katao. Kaya napahinto siya dahil tinutukan siya ng mga ito ng mahabang baril. Ano ang ibig sabihin na to? Ngatal ang boses na tanong ni Oswaldo. Sabay na nagkatawanan ang lahat na nakatingin sa kanya. Naturingan ka ngang mayaman, pero bobo ka naman. Hindi mo ba alam? Kidnap to. Bumaba ka dyan sa big bike mo. Baba! Galit na sagot ni Ephraim. Magkano ba ang kailangan nyo? Magbibigay ako kahit magkano. Sabi ni Oswaldo. Bayad na kami, sir. Kaya hindi na namin kailangan ng pera. Gawin na lang namin ang inuutos sa amin. Nakangising sagot ni Ephraim. Sinong nag-utos sa inyo na ipakidnap ako? Sino? Galit ang boses na tanong ni Oswaldo. Humalakhak ang lalaking kalbo. Agad itong lumapit sa kanya at kinaladkad siya palapit ng pick-up. Saka itinali ang 2 kamay nito. Hindi na uubra sa amin ang galit mo ngayon dahil na-corner ka na namin. At saka, pasensyahan mo na lang tayo. Dahil trabaho lang to, walang personalan. Sabi ni Ephraim. Hindi na nakaimik si Oswaldo dahil nilagyan na ng busal ang bibig niya. Alam na niya kung sino ang pasimuno ng lahat ng ito. Nakakalungkot lang dahil pamilya sila, pero kaya siya ng mga itong ipapatay. Mga duwag dahil hindi man lang kayang lumaban ng patas. Sobrang tamis ng ngiti kapag kaharap siya, pero patalikod siyang tinitira. Inalis ng lalaki ang busal sa kanyang bibig, saka pinainom siya ng tubig. Kahit hindi iinom si Oswaldo dahil parang may naaamoy siyang gamot na nilagay, ay pinilit siya ng mga ito. Naramdaman na lang niyang nawalan siya ng malay at biglang nakatulog ng mahimbing. Nagising na lang si Oswaldo na nasa kagubatan na siya at nakahiga sa lupa. Hindi na niya nakita ang kanyang suot na mamahaling relo, cellphone, bracelet at kwintas. Kinuha na nga yata sa kanya. Nagulat na lang si Oswaldo nang pagtingin niya sa unahan ay may malalim na bangin na nahukay ang kumidnap sa kanya.
Ilulunod niyo ba ako dyan? May takot na boses na tanong ni Oswaldo. Malamang, hindi pa naman kami masyadong masama. Kaya hindi ka namin papatayin ng diretsahan. Ililibing ka namin ng buhay hanggang sa mawalan ka ng hininga at pagpiestahan ng uod ang katawan mo. Sagot ni Ephraim. Maawa kayo sa akin. Nakikiusap ako sa inyo. Sabi ni Oswaldo. Pero parang hindi siya narinig ng mga ito. Bagkus ay napaigik na lang siya dahil bigla siyang sinipa sa likuran. Dahilan para mahulog siya sa butas. Goodbye, Mr. Lagdameo. See you in hell. Nakangising sambit ni Ephraim. Makalipas ang ilang minuto ay naramdaman na lang ni Oswaldo na inumpisahan na siyang tabunan ng lupa. Pinipilit pa niyang umiwas. Pumupunta siya sa gilid pero natatamaan pa rin siya hanggang sa madilim na ang kanyang paningin. Narinig pa niyang may binagsak na malaking tabla sa pintuan ng butas para hindi siya makatakas. Dahil sa sitwasyong kinasasadlakan ay hopeless na hopeless ang pakiramdam ni Oswaldo. Nakagapos ang dalawang binti niya at kamay kaya malabong makatakas siya. Magmula nang mawala ang magulang niya ay ngayon lang ulit tumulo ang luha niya sa mga mata. Ipinikit niya ang mga mata at nagdarasal sa Diyos na sana tulungan siya. Mabuti naman siyang tao, hindi siya nandaya buong buhay niya. Sa kabilang banda ay parang nanghihina si Fatima nang madaanan niya ang kanyang biniling kambing na nakahandusay sa damuhan na wala ng buhay. Nanghihinayang siya dahil sobrang mahal ng bili niya dito. Halos masaid ang sahod niya sa tindahan para lang rito. Okay naman itong naiwan niya rito kanina. Pero bakit bigla na lang namatay? Umiiyak siyang umuwi ng bahay nila. Kaya nagtaka ang tatay niya. Anong nangyari sa'yo, Fatima? Nakakunot ang noong tanong ni Tatay Andres. Si Mochi po, itay. Namatay. Sagot ni Fatima. Ano? Tignan ko nga. Sabi ni Tatay Andres. Magkasabay silang dalawa ng itay niya na pinuntahan si Mochi kung saan niya ito nakita at tinignan ng tatay niya kung may sugat. Saka nakita nila sa may bandang tagiliran nito. Anong nakakagat sa kanya, tay? Tanong ni Fatima. Nakagat yata ng ahas ito. Sagot ni Tatay Andres. Nagpapadyak na lang si Fatima sa inis dahil sa nangyari kay Mochi. Pero wala na siyang magagawa dahil patay na. Pinahid niya ang kanyang luha, saka inayos ang buhok. Kung tutuusin, kasalanan din niya kung bakit doon niya itinali sa malagong damuhan. Pwede naman niyang ilagay sa bahay nila at dalhan na lang ng maraming damo para makakain. Ilibing na lang natin siya sa kagubatan. Huwag lang dito malapit sa bahay, tay. Suhestyon ni Fatima. Sige, kukuha muna ako ng pala at itak. Sabi ni Tatay Andres. Malungkot na kumuha ng sako si Fatima, saka isinilid si Mochi. Kahit masakit ang puso niya, ay nagawa pa rin niyang kargahin ang kanyang pinakamamahal na kambing habang nakasunod sa itay niya. Pagdating nila sa kagubatan, ay ibinaba niya si Mochi at naghanap ng malambot na lupa para mabilis lang sila makahukay. Pahiram ng itak, tay. Saad ni Fatima. Dahan-dahan lang, baka masugatan ka. Sagot ni Tatay Andres. Tumango naman si Fatima at nagsimula ng maghukay. Napakunot ang kanyang noo dahil sobrang lambot ng lupa. Parang kakahukay lang. Parang pinaglibingan na yata tong nahukay natin, tay. Komento ni Fatima. Dito na lang tayo dahil malambot. Huwag na tayong maghanap ng iba. Sabi ni Tatay Andres. Binilisan ni Fatima
ang paghukay. Pero nagulat siya dahil nakita niya ang isang relo na panlalaki na halatang mamahalin. Bakit may relo dito, Tay? Untag ni Fatima. Hindi ko din alam pero ito sapatos yung nahukay ko. Sagot ni Tatay Andres. Nag-umpisa ng kutuban si Fatima. May tao yatang nakalibing sa ilalim nitong napaghukayan nila hanggang sa may nahukay silang maraming gamit. Cellphone, bracelet at necklace. Bilisan natin ang paghukay, Tay. Baka may makita pa tayo sa ilalim nito. Sabi ni Fatima. Tumango naman ang tatay niya hanggang sa naalis nila ang maraming lupa at nakita nila ang sobrang lapad na tabla na nakaharang sa butas. Magkatulong silang dalawa ng tatay niya na inalis ang tabla at nilagay sa gilid. Hindi na gumamit ng itak at pala silang dalawa ng tatay niya. Kahit pinagpawisan na sila ay binilisan nila ang paghukay hanggang sa inabot sila ng 6:00 ng hapon. Nanlalaki ang mga mata nilang dalawa ng tatay niya nang makita nila ang isang lalaki na nakagapos ang binti at kamay pagkatapos nilang mahukay. Tao nga, bulalas ni Tatay Andres. Dahil sa takot at awa ni Fatima ay hindi siya nagdalawang isip na tumalon sa butas upang daluhan ang lalaki. Di naman niya ang ilong nito, pulso at bandang leeg kung may hininga pa ba. Buhay pa, Tay. Nawalan lang ng malay dahil na-suffocate. Sabi ni Fatima. Hindi alam ni Fatima ang gagawin. Kaya kung ano ang pumasok sa isip niya ay ginawa niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang bibig sa bibig ng lalaki at binigyan ito ng hangin. Paulit-ulit niyang ginawa hanggang sa magising ito na naghahabol ng hininga. Oh God, buhay ako. Bulalas ni Oswaldo. Nagkatitigan silang dalawa ng lalaki at nagulat si Fatima dahil bigla na lang siya nitong niyakap ng mahigpit. Nararamdaman pa niya ang malalim na paghinga ng lalaki sa bandang tiyan niya. Tinapik niya ang balikat nito para kumalas ng yakap sa kanya. Kinalagan niya ang tali sa kamay nito at binti. Tsaka niya tinignan ang mukha nito. Pinunasan pa niya dahil maraming lupa pati sa tenga at buhok. Okay ka na? Ngumiti ang lalaki sa kanya. Tinulungan niya itong makatayo sa itaas at hinila din ng tatay niya para mapabilis. Saka sumunod na rin siya. Salamat. Maraming salamat po. Sabi ni Oswaldo. Napatingin lang si Fatima sa lalaki nang bigla itong yumakap sa tatay niya at iyak ng iyak. Takot na takot ito at nanginginig. Sino bang hindi kung inilibing ng buhay? Anong pangalan mo, iho? Tanong ni Tatay Andres. Ako po si Oswaldo Lagdameo. Taga-syudad po ko. Kinidnap at dinala dito sa kagubatan. Sagot ni Oswaldo. Ako naman si Tatay Andres at ito ang nag-iisa kong anak, si Fatima. Pakilala ni Tatay Andres. Ngumiti naman si Oswaldo sa kanya at nakipagkamay. Malaki po ang pasasalamat ko sa inyo. Kung hindi kayo dumating, ay tiyak dito na ako malalagutan ng hininga. Naiiling na sabi ni Oswaldo. Mabuti na lang talaga, dito namin naisipan na ilibing itong namatay na kambing ni Fatima. Sagot ni Tatay Andres. Malayo po ba ang bahay niyo dito? Baka po pwedeng makituloy muna ako sa inyo. Wala po akong pera, pero pwede namang ibenta tong relo ko. Tanong ni Oswaldo. Naku, walang problema. Kahit walang-wala kami ay kaya naming magpatira ng bisita. Nakangiting sagot ni Tatay Andres. Salamat po, Tatay Andres. Sabi ni Oswaldo. Bago sila umuwi, ay inilibing muna nila ang kambing niyang si Mochi. Nalungkot talaga si Fatima.
pero wala na siyang magagawa. Malalim na ang gabi nang makauwi sila ng bahay. Pumasok na ng kusina si tatay para magluto ng hapunan nila. Samantalang si Oswaldo ay tahimik lang sa isang tabi. Labis-labis ang pasasalamat niya dahil nailigtas siya ng mag-ama. Parang naging luck niya yung kambing na namatay dahil doon ay nakita siya ng mag-amang ito. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Oswaldo si Fatima na lumabas ng kwarto at may bitbit na damit tsaka panlalaking shorts. "Magbihis ka na muna, Oswaldo. Pagkasyahin mo lang tong damit ni Itay," sabi ni Fatima. "Okay na yan. Salamat." Nakangiting sagot ni Oswaldo. Pasimpleng tinitigan ni Oswaldo si Fatima. Maganda ang dalaga. Bumagay rito ang maliit ang hugis ng muka tsaka matangos ang ilong. Balingkinitan ang pangangatawan nito na bumagay sa mahaba at kulot nitong buhok. "Kung gusto mo palang maligo ay may balon kami sa likod bahay. Mauna ka na doon, ikukuha muna kita ng sabon," sabi ni Fatima. Ngumiti si Oswaldo. Ang hinhin magsalita ng dalaga, parang hindi ito marunong magalit. Dali-daling tumayo si Oswaldo at lumabas ng bahay. Natunton naman niya ang balon sa likod bahay. Nakatayo lang siya at nakatingin sa maliwanag na kalangitan. Nakalabas pala ang buwan ngayong gabi. Napangiwi na lang si Oswaldo nang maisip kung sino ang nakakuha ng kanyang big bike na naiwan sa daan. Siguro, binalikan niyo ng mga kumidnap sa kanya. At sa ngayon, kahit wala pa siyang matibay na ebidensya kung sino ang pakana ng lahat, ay alam niyang nagdidiwang na ang kanyang mga kamag-anak. Dati pa lang, alam na niya na they are planning to kill him. Muntik na talagang magtagumpay ang mga ito. Maya-maya lang ay dumating na si Fatima. Ibinigay nito sa kanya ang timba, kaya sinubukan na niyang kumuha ng tubig. Kaya lang, bigla siyang napangiwi nang maramdaman ang sakit ng bewang niya sa bandang likuran. "Okay ka lang?" tanong ni Fatima. "Masakit yata ang bewang ko sa likuran banda. Sinipa kasi to kanina." Nakangiwing sagot ni Oswaldo. Napailing na lang si Fatima. Walang kaabog-abog nitong itinaas ang kanyang suot na damit. Saka ibinaba ng kaunti ang pantalon, tsaka tinignan. "Napuruhan yata to, namumula at namamaga," komento ni Fatima. "Kaya pala masakit," sabi ni Oswaldo. "Ako na lang ang kukuha ng tubig para sa'yo. Gagamutin na lang natin yan mamaya," sagot ni Fatima. Napangiti na lang si Oswaldo dahil sa kabaitan ni Fatima. Ngayon lang siya naka-encounter ng babaeng sobrang hinhin kung magsalita. Parang hindi marunong magmaldita. Ibang-iba talaga ang personality ni Fatima. Kaya sobrang amazed ni Oswaldo. Bandang 9:00 ng gabi ay tsaka palang nakapaghapunan sila. Kahit hiyang-hiya si Oswaldo, ay kumain siya ng marami. Native na manok kasi ang ulam nila at sinahugan ng hilaw na papaya, kaya sobrang sarap. "Kain lang ng kain, iho. Huwag kang mahiya. Isipin mo lang na bahay mo rin ito," nakangiting sabi ni Tatay Andres. "Opo, salamat po," sagot ni Oswaldo. Pati ang matandang lalaki ay sobrang bait, kaya naging kalmado ang pakiramdam ni Oswaldo. Nang matapos sila sa pagkain, ay si Fatima na ang bahalang nagligpit ng pinagkainan nila. Lumabas muna saglit si Oswaldo para magpahangin muna. "Nabusog ka ba?" tanong ni Fatima. Tumabi ito sa kanya at ngumiti. "Oo," tipid na sagot ni Oswaldo. "Mabuti naman. Siya nga pala, inumin mo tong antibiotic para mawala ang lahat ng sakit sa katawan mo."
Pagkatapos ay magpahinga ka na rin dahil hindi biro ang dinanas mo kanina. Sabi ni Fatima. Maraming salamat, Fatima. Nakangiting sagot ni Oswaldo. Ngumiti naman ang dalaga, tsaka tinapik siya sa balikat. Pagkatapos maligo ni Oswaldo at nakapagbihis na siya, ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Nakaramdam siya ng ginhawa matapos gamutin ni Fatima ang kanyang bewang. Kinabukasan, habang si Fatima ay nagmamadaling kumilos dahil mataas na ang sikat ng araw nang magising siya. Ayaw niyang malate sa trabaho dahil baka kaltasan ang sahod niya. Hindi niya alam kung totoo, pero sayang din naman kasi kung may kaltas. Maliit na nga lang yung sasahurin nila. Paglabas niya ng kwarto, ay dumiretso siya sa kusina para magbalot ng baon niya. Pero natapos na pala. Nadatnan niya si Oswaldo na may niluluto. Hindi nito namalayan ang pagpasok niya sa loob. Magandang umaga, bati ni Fatima. Bumaling sa gawin niya si Oswaldo na may ngiti sa labi nito. Magandang umaga din sa'yo. Siya nga pala, nilagyan na kita ng baon mo. Pero wala pa yung ulam, niluluto ko pa. Maaga kasing umalis si Itay. Susunod ako doon mamaya. Tutulungan ko siyang magputol ng kahoy. Sagot ni Oswaldo. Naku, nag-abala ka pa talaga. Nahihiyang sabi ni Fatima. Sobra siyang nahiya. Hindi naman kasi siya nagkaroon ng boyfriend. Kaya nakakapanibago sa kanya na inaalagaan ng isang lalaki na hindi niya kadugo. Nakakatuwa pala. Ano ba yung niluluto mo? Tanong ni Fatima. Pritong talong na may itlog. Hindi ko alam kung masarap to. Natatawang sagot ni Oswaldo. Okay na yan, basta may asin lang at betchin. Nakangiting sabi ni Fatima. Naiintindihan naman kasi niya ito. Mayaman kasi, kaya walang alam gawin dahil may mga katulong. Si Oswaldo na ang naglagay ng ulam sa baunan niya. Tsaka nilagyan ito ng takip at ibinigay sa kanya. Ingat ka sa trabaho, Fatima. Nakangiting saad ni Oswaldo. Ngumiti naman si Fatima at nagpatuloy sa labas ng bahay. Samantalang si Oswaldo ay nagbalot na din ng baon nila ni Tatay Andres. Nagdala din siya ng tubig nila. Umalis na siya papunta sa matandang lalaki matapos niyang malak ang pinto ng bahay. Nag-abala ka pa talaga dito, iho, sabi ni Tatay Andres. Nagdala na po ako ng pagkain at tubig natin, Tay, para hindi ka na uuwi pa ng bahay, para kumain na at magtuloy-tuloy na ang trabaho natin. Sagot ni Oswaldo. Huwag ka nang tumulong, kaya ko na to. Nakakahiya naman na bisita ka namin tapos magtatrabaho ka. Naiiling na sabi ni Tatay Andres. Ngumiti si Oswaldo. Nako, kaya ko naman pong gawin yan. At saka, para mabilis tayong matapos. Suhestyon ni Oswaldo. Hala, sige, ikaw ang bahala. Sagot ni Tatay Andres. Kaya kinuha na ni Oswaldo ang isang itak para magputol na ng kahoy. Hindi naman kasi niya kayang nakaupo lang. Tapos ang matanda ay panay sa pagtatrabaho. Ilang taon na po kayong byudo, Tay? Tanong ni Oswaldo. 10 taon na. Nagkasakit kasi yung pinakamamahal kong misis. Sagot ni Tatay Andres. Grabe yung pagmamahalan nung araw, no? Sobrang higpit. Parang malabong maghiwalay. Komento ni Oswaldo. Oo, pero kasi kaming mag-asawa ay kahit mahirap ang buhay noong kapanahunan namin ay wala kaming naging issue. Sadyang nagkasakit lang siya. Sabi ni Tatay Andres. Hindi ka na rin nag-asawa po ng iba? Tanong ni Oswaldo. Nagpatuloy lang siya sa pagputol ng kahoy habang nag-uusap sila. Hindi, masyado ko siyang mahal para maghanap ng iba. Kahit hindi ko na siya kasama, choice ko namang hindi siya palitan. Nakangiting sagot ni Tatay Andres.
Napangiti naman si Oswaldo. Sobra ang wagas ng pagmamahal ni tatay sa namayapa nitong may bahay. Isang linggo ang nakalipas habang si Fatima ay nagulat dahil pag-uwi niya ng bahay ay nakita niyang may 5 kambing na nasa labas. Dali-dali siyang naglakad palapit ng bahay at nakasalubong niya sa pinto ang nakangiting Oswaldo. "Kanino ang mga kambing na yan?" tanong ni Fatima. "Binili ko yan para sa'yo. Kapalit yan nung namatay mong si Mochi. Nasabi kasi sa akin ni tatay na mahal mo yun." Sagot ni Oswaldo. "Talaga ba? Pero nakakahiya naman." Masayang sabi ni Fatima. "Oo, isang lalaki at 4 na babae. Dadami pa yan kapag nanganak. Ibinili ko rin sa tatay ng isang kalabaw." Sagot ni Oswaldo. "Saan ka kumuha ng pera? Umuwi ka ba sa inyo at bumalik lang?" Nakakunot ang noong tanong ni Fatima. Napahalakhak si Oswaldo. "Ibinenta ko yung mga gamit kong nahukay nyo. Cellphone, inalis ko lang yung SIM card, relo tsaka bracelet at kwintas. Ayoko nang maalala ang ganong senaryo. Kaya ang perang napagbentahan ko ay binili ko ng kambing at kalabaw bilang pasasalamat sa inyo ni tatay." Nakangiting sagot ni Oswaldo. "Hindi naman kasi kailangan, pero salamat," sabi ni Fatima. Sa sobrang tuwa ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mayakap ng mahigpit si Oswaldo. Napangyuwi na lang siya nang ma-realize ang ginawa. Tapos napahalakhak ang lalaki. "You're welcome," sagot ni Oswaldo. Magkasabay na silang dalawa ni Oswaldo na pumasok sa loob ng bahay at nagulat siya dahil maraming grocery items, may bigas, tsaka 3 single na foam. "Bakit ang dami naman yan?" tanong ni Fatima. "Magtatagal pa ako rito sa inyo, Fatima. Kaya nakakahiya kung wala akong ambag. At saka, plano ko talagang ibili lahat ng mga gamit yung pera na yon. Ibinili na rin kita ng bago mong damit. Nag-shopping din kasi kami kanina ni tatay ng mga bagong gamit. Nilagay ko sa kwarto mo. At saka, sa'yo yung isang foam para soft ang pakiramdam mo kapag matutulog. Sinadya kong kulay pink dahil babae ka naman." Sagot ni Oswaldo. Nakaramdam ng sobrang hiya si Fatima, pero thankful siya dahil nakatipid siya sa gastos. Kusang loob naman talaga ang pagbigay ng lalaki. "Kung hindi mo mamasamain at saka hindi kita pinapalayas, pero gusto ko lang malaman kung bakit ayaw mo pang umuwi sa inyo. Alam kong hinahanap ka na ngayon ng pamilya mo," sabi ni Fatima. Umiling si Oswaldo at naupo, kaya sumunod na rin si Fatima. "Pareho nang namatay ang magulang ko, Fatima. Kung kamag-anak ay marami, pero malakas ang kutob ko na sila ang nagpakidnap sa akin. Kaya lang, hindi ako pwedeng mambintang hanggat wala akong makitang ebidensya. Pero sa ngayon ay magtatago muna ako at dito lang ang alam kong safe ako." Nakangiting sagot ni Oswaldo. Natahimik naman si Fatima dahil nagulat siya sa sinabi ni Oswaldo. Parang ayaw niyang maniwala. "Bakit nagawa nila sa'yo ang ganito?" tanong ni Fatima. "Hindi ka panipaniwala pero dahil sa inggit at yaman na meron ako. Yung lolo ko kasi bago namatay ay nag-iwan ng last will and testament. At kahit ako nagulat dahil sa akin iniwan ang lahat ng mana. Tapos ni isang kusing ay walang napunta sa kanila. Mga kapatid yun ni Mami. Purong lalaki kaya ang tatapang na gumawa ng kalokohan." Napapailing na sagot ni Oswaldo. Ang gulo ng pamilya ni Oswaldo dahil lang sa yaman ay kaya nang pumatay ng kapamilya. "May malaking rason siguro kung bakit hindi sila nabigyan ng mana," sabi ni Fatima. "Siguro, pero hindi ko inalam.
Pero siguro, pagkatapos ng ginawa nila sa akin ay parang naisip ko na dapat malaman ko talaga para maintindihan ko sila lalo. Kasi kung yaman lang ay kaya kong ibigay yon lahat sa kanila. Basta may peace of mind lang ako. Sagot ni Oswaldo. Nakakatakot naman sila. Komento ni Fatima. Sobra. Mas masahol pa sa hayop. Saksi ka naman. Inilibing ako ng buhay. Mas torture yon kaysa ang patayin agad. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa na lang yon sa akin kapag napatunayan ko. Sabi ni Oswaldo. Sa sumunod na linggo ay magsasara ang amo niya ng 2 linggo. Luluwas daw ang mga ito ng Maynila kaya wala silang trabaho. Pupunta din ang kasama niya sa trabaho na si Lilet kaya naisipan niyang sumama doon. Kung papayag ang tatay niya ay ito ang pangalawang beses niya na makarating ng Maynila ulit. Umaasa siya na sana payagan siya ng tatay niya. May kikitain kasing boyfriend doon si Lilet pero ayaw niyang sabihin sa tatay. Baka mas lalong hindi siya payagan nito. Pagdating niya ng bahay ay nasa labas ang itay niya kasama si Oswaldo. Nag-snacks yata ang dalawa habang nag-uusap. Lumapit siya sa ama at nagmano rito. Tsaka ngumiti rin kay Oswaldo. Tuwang-tuwa siya dahil ang dami niyang damit, pantalon, tsaka bagong sandals na binili ng lalaki. Nagustuhan niya ang lahat. Magpapaalam sana ako, tay. Luluwas ng Maynila ang amo ko. Sasama sana ako. Wala din kasi kaming trabaho niyan. May kasama ka naman rito. Pagpapaalam ni Fatima. Sige, at saka dito muna raw mamamalagi si Oswaldo. Naikwento na rin niya sa akin ang sinabi niya sa'yo. Sagot ni Tatay Andres. Salamat, tay. 2 araw kami doon. Sabi ni Fatima. Tumango naman ang kanyang ama. Basta mag-iingat ka doon. Saad ng Tatay Andres niya. Masaya si Fatima dahil makakapunta siya ulit ng Maynila. May naitabi naman siyang pera para pocket money niya at allowance. Bandang 5:00 ng hapon ay tumambay silang dalawa ni Oswaldo sa ilalim ng malaking punong kahoy. Malalim ang iniisip ng lalaki kaya tinapik niya ito. Okay ka lang? Gusto mo bang sumama sa akin papuntang Maynila? Tanong ni Fatima. Hindi. Mas lalo akong natakot para sa kapakanan ko, Fatima. Iniisip kasi nila ngayon na patay na ako. Kaya hindi na muna ako lalabas. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sagot ni Oswaldo. Sige, tipid na sabi ni Fatima. Pwede ba akong makisuyo sa'yo? Baka naman pwede mong puntahan ang isang kaibigan ko, si Attorney Jacob Singson. Sambit ni Oswaldo. Pwede naman, pero pwede mo siyang kontakin. Pahihiramin kita ng cellphone. O di kaya chat mo na lang siya. Suhestyon ni Fatima. Ayoko, baka may makarinig sa pag-uusap namin. At saka, gugulo ang utak nun kapag nalaman niya ang nangyari sa akin. Pahiram na lang ako ng cellphone. Magre-record lang ako ng sasabihin ko para iparinig mo sa kanya. Sagot ni Oswaldo. Ibinigay ni Fatima ang cellphone niya kay Oswaldo. Nakikinig lang siya sa lahat ng sinasabi nito. Umabot ang video ng 1 oras bago ito matapos. Nisave naman niya ng maayos para hindi mawala. Magiging useless ang pagpunta niya sa abogado na nawala ang sadya niya. Kinabukasan, maagang nagising si Oswaldo. Hindi siya makatulog kagabi sa sobrang pag-iisip sa naisip niyang ipagawa kay Fatima. Siguro naman, hindi madadamay ang babae sa problema niya. Baka magalit sa kanya si Tatay Andres. Maagang umalis ang matandang lalaki dahil mag-aararo ito sa bukid gamit ang bagong kalabaw nito. Kaya sila na lang dalawa ni Fatima ang naiwan sa bahay.
Aalis na ako, Oswaldo. Pakisabi na lang kay Itay. Paalam ni Fatima. Ingat ka, uwi ka agad, sabi ni Oswaldo. Niyakap naman niya ang babae ng mahigpit. Oo naman, syempre. Bahay ko to. Pera na lang kung magpalit tayo. Natatawang sagot ni Fatima. Wag na, napaka-toxic doon, sabi ni Oswaldo. Tumango naman si Fatima at naglakad palayo. Samantalang si Fatima ay nakatulog sa bus sa sobrang layo ng naging biyahe. Nasa tabi lang si Lilet habang kadaldalan nito ang ka-meet up na boyfriend. Hindi niya alam kung Pinoy o ibang lahi dahil hindi niya naririnig ang boses ng lalaki kasi naka-headset ang kasama. Ito lang ang nagsasalita at panay ang Ingles. Makalipas ang ilang oras ay narating na nila ang Maynila. Sasama muna siya ngayon kay Lilet. Mamayang gabi na lang siguro niya sasadyain si Attorney Singson. Isinama siya ni Lilet sa isang kainan. Naisip niya na kanya-kanya silang bayad para may magagamit pang pera ang babae. Binigyan naman siya kanina ni Oswaldo dahil mas mabuti daw kung may extra na pera dahil mahal ang bilihin sa city. Tinanggap naman niya kahit nakakahiya. Bandang hapon, tamang-tama dahil makipagkita na si Lilet sa boyfriend nito. Siya naman ay ibang ruta ang pupuntahan. Itinago talaga niya ng maayos ang papel na pinagsulatan ng address. Pagdating niya sa nasabing lugar ay nagtanong siya kung saan matatagpuan ang bahay ni Attorney Singson. Napangyuwi pa siya dahil hiningian siya ng valid ID ng gwardya. Mabuti na lang nakapagdala siya ng postal ID at national ID. Ngayon ay naglalakad na si Fatima palapit sa nakasarang gate kasama ang gwardya. Ipinakita sa kanya ng lalaki ang doorbell sa gilid. Pindutin na lang daw niya ito para mapagbuksan siya ng gate. Pagkaalis ng gwardya ay pinindot niya ng ilang beses ang doorbell bago may nagbukas. Nakita niya ang isang kasambahay na seryosong nakatingin sa kanya. Tinignan pa siya mula ulo hanggang paa. Aba, maayos naman ang itsura niya kaysa sa pulube na nanghihingi dyan sa syudad. Ang sarap pati rin sa mukha ng babaeng ito. Gusto kong makausap si Attorney Jacob Singson. Hindi ako manglilimos. Malditang sabi ni Fatima. Napailing na lang ang babae at napayuko. Nilakihan nito ang bukas ng gate. Tsaka inaya siya papasok sa loob ng bahay. Namangha naman si Fatima sa ganda at laki ng space. Iba talaga kapag mayaman. Naging curious din siya kung ano ang itsura ng bahay ni Oswaldo. Ayaw na niyang pumunta doon. Baka may iba nang nakatira, mabuko pa siya. Ayaw niyang madamay dahil ayaw pa niyang bawian ng buhay. Paano na lang kaya ang itay niya kapag wala na siya? Nadatnan niya sa may sala ang magandang babae na prenteng nakaupo. Makinis ang balat nito at namumula. Sinabi ng kasambahay ang kailangan niya bago ito umalis. Ngumiti naman ang babae. Hi, I'm Belle. Ikaw pala yung nag-doorbell? Tanong ni Belle. Oo, Fatima nga pala ang pangalan ko, ma'am. Kaibigan ako ni Oswaldo Lagdameo. Sagot ni Fatima. Oh, kaibigan o girlfriend? Hindi ko alam na may kaibigan palang pretty si Oswaldo. But sadly, he went missing. Nakita na lang yung big bike niya sa tabi ng daan, papuntang villa niya. Hindi mo ba alam yun? Malungkot na tanong ni Belle. Hindi kaya ako nandito. Gusto kong makausap si attorney. Sagot ni Fatima. Ngumiti si Belle. Okay, close friends sila, kaya magtanong ka na lang sa husband ko. Teka lang, itetext ko. Nakangiting sabi ni Belle. Maya-maya lang
ay may narinig na siyang tunog ng sasakyan sa labas ng bahay at nakita niya makalipas ang ilang minuto ang abogado na kaibigan ni Oswaldo. Tumayo si Belle at nilapitan ang asawa, sabay halik sa labi nito. Sobrang bagay ang dalawa, parehong gwapo at maganda. Tumingin sa kanya ang lalaki at ngumiti. Masyadong intimidating ang aura ng lalaki, pero nang ngumiti ito ay nawala ang kaba ni Fatima. Nandito lang naman siya para ipakita yung recording video ni Oswaldo. Yun lang at wala ng iba. Pero kasi hindi siya sanay makipagharap sa mga taong mataas ang antas ng pamumuhay nila. Magandang gabi, attorney. Bati ni Fatima. Ngumiti ang lalaki sa kanya ulit, sabay tango, at sinabihan nito ang asawa na ipaghanda sila ng makakain at dalhin sa library room. Inaya siya doon ng abogado, kaya sumunod na rin si Fatima. Pinaupo siya nito, kaya naupo na rin siya. Kaibigan ka raw ni Oswaldo? Hindi mo nabalitaan na missing siya? Tanong ni Jacob. Oo, magkaibigan kami, kaya may pinapaabot siya para sa'yo. Sagot ni Fatima. Napakunot ang noo ng abogado, parang wala itong naiintindihan sa sinabi niya. Ha? Ano yun? Tanong ulit ni Jacob. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang suot na jacket at pumunta siya sa folder kung saan ang video recording at binigay sa lalaki. Tignan mo na lang yung video para masagot ang tanong mo. Sagot ni Fatima. Tumango naman si Attorney Singson, saka pinindot ang video. Umpisa pa lang ng pagsasalita ni Oswaldo sa video ay nag-iba na ang reaksyon ni Jacob. Relax lang si Fatima na nakikinig dahil purong English yata ang narinig niya sa sinabi ni Oswaldo. Kaunting Tagalog lang yata ang nabanggit nito. Naghihikab na siya. Naipon yata ang pagod niya sa biyahe kanina at napag-uwi siya dahil ang narinig niya sa huling sinabi ni Oswaldo ay si Jacob daw ang bahala sa kanya at kung pwede ay dito muna siya magstay ngayong gabi para mapanatag ito. Oh God, talaga bang okay lang siya? May pag-aalala sa tanong ni Jacob. Oo, hindi naman siya napuruhan. Binugbog o na-torture ng mabuti. Sadyang inilibing lang siya ng buhay. Sagot ni Fatima. Salamat ah. Basta kapag uwi mo dun ay sabihin mo sa kanya na kontakin ako. Mag-iiwan ako ng number sa'yo. Pakisabi na rin na ako na muna ang bahala sa lahat ng naiwan niya rito. Hindi ko siya papabayaan. Ihahanap ko siya ng hustisya. Mahabang litanya ni Jacob. Sige, attorney. Sagot ni Fatima. 2 araw ang nakalipas habang si Oswaldo ay hinihintay ang pag-uwi ni Fatima. Gusto niyang malaman ang dala nitong balita. Nasa labas na siya ng bahay umaga pa lang at si Tatay Andres ay nasa bukid ulit. Sobrang masipag ang matandang yon dahil ayaw nitong maging pabigat sa nag-iisang anak. Pero sumakit na lang ang likod niya sa pagkakaupo ay walang Fatima na dumating. Sa hapon pa nakita niya itong nakangiti habang papalapit sa kanya. Kamusta ang Maynila? Nag-enjoy ka ba? Nakangiting tanong ni Oswaldo. Oo, nag-enjoy ako ng sobra sa shipping spree namin ni Belle. Grabe ang energy ng babaeng yon. Sagot ni Fatima. Oh, na-meet mo pala ang wife ni Jacob? Tanong ni Oswaldo. Oo, 2 gabi ako natulog sa kanila dahil sabi mo. Nauna na nga akong umuwi at hindi ko alam kung nasa na ngayon si Lilet, yung kasama kong pumunta doon. Sagot ni Fatima. Nagkausap kayo ni Jacob? Anong sabi niya? Tanong ni Oswaldo. Kukontak daw siya kung ano yung update. Nag-iwan ako ng number sa kanya. At saka,
may ipinadala pala siya para sa'yo. Sagot ni Fatima. Inabot sa kanya ni Fatima ang di kalakihang sobre. Binuksan naman niya ito at tinignan ang laman at nakita niyang 6 na pirasong black card. Ito yung mga card niya na nakalagay sa safety vault sa loob ng kanyang kwarto. 4 lang yun, pero bakit may nadagdag na 2? Kukontakin na lang niya ang kaibigan mamaya. Maraming salamat, Fatima. Nakangiting sabi ni Oswaldo. Walang anuman, sagot ni Fatima. Magkasabay na silang dalawa na pumasok sa loob ng bahay habang nag-uusap. Ang daming kwento ni Fatima, pero hindi nakaramdam ng pagkamis si Oswaldo sa lugar na yon dahil sa napagdaanan niya. Pagkatapos nilang maghapunan ay tumambay muna sila sa labas ng bahay ni Fatima. Kanina patulog si Tatay Andres kaya hindi na nila ito nakasama dito. Kamusta naman si Tatay dito habang wala ako? Tanong ni Fatima. Ngumiti si Oswaldo. Mas masaya daw kapag wala ka. Biro lang. Okay naman siya. Natatawang sagot ni Oswaldo. Hindi ako nakapag-focus sa paggala dahil ang nasa isip ko ay si Itay. Sabi ni Fatima. Talaga ba? Baka mamaya niyan ay 2 pala kayo ng kasama mo sa trabaho ang nakipag-meet ng boyfriend doon sa Maynila. Nakangising sambit ni Oswaldo. Napasimangot naman si Fatima sa sinabi niya. Hindi ako kampante sa meet-up na ganyan. O baka naman sadyang masama lang ako mag-isip. Sagot ni Fatima. Okay ang mindset mo na ganyan. Kung interesado sa'yo ang lalaki, ay dapat siya ang pupunta sa lugar mo. Pero hindi ko naman ginajudge yung ibang babae na malakas ang loob na makipagkita. Choice din naman nila ang ganyan. Sabi ni Oswaldo. Kaya nga, sang-ayon ni Fatima. Hinabukasan ay nadatnan ni Oswaldo si Fatima na nagluluto sa kusina. Anong oras ka nagising? Tanong ni Oswaldo. 5:00 ng umaga, sagot ni Fatima. Sobrang aga naman, sabi ni Oswaldo. Naglaba ko ng maruming damit, isinali ko na yung sayo. Basta mamayang hapon ay pakikuha na lang, baka mabasa ng ulan. Hinging pabor ni Fatima. Walang problema, pero salamat nakakahiya naman. Sagot ni Oswaldo. Huwag ka nang mahiya, para namang ibang tao ka dito sa amin. At saka, iwan ko sa'yo tong cellphone para makontak mo si Jacob. Nakangiting saad ni Fatima. Salamat, sagot ni Oswaldo. Pagkaalis ni Fatima, ay kumuha siyang damo para ipakain sa kambing. Ginawan nila ni Tatay Andres ng bahay para hindi mapastol sa damuhan at makagat ng ahas. Hinaligot niya ang cellphone ni Fatima. Wala naman siyang interes na nakita. Hindi yata mahilig makipag-connect ng random strangers ang dalaga. Kaya tinawagan na lang niya ang kaibigang si Jacob. Hello pare, kamusta ka na? Tanong ni Oswaldo. Ako ang tatawag sa'yo mamaya pare, nasa hearing session pa ako. Sagot ni Jacob. Sige, pasensya na, sabi ni Oswaldo. Pagbaba niya ng tawag ay nagpalakad-lakad siya sa likod ng bahay. Ninanamnam niya ang hangin na humahampas sa kanyang muka. Pakiramdam ni Oswaldo ay nagustuhan na niya ang pagtira sa lugar na ito, malayo sa ingay ng syudad at mga toxic na tao. Siguro, naisip niya, nagpa-party na ngayon ang mga kamag-anak niya dahil sa pag-aakalang patay na siya. Sobrang nalulungkot si Oswaldo sa nangyayari sa mga kamag-anak niya dahil wealth and connection ang gusto nila. Bandang 10:00 ng gabi ay tumunog ang cellphone at tumawag si Jacob. Kamusta ka na dyan pare? Yung big bike mo pala ay nasa Villa na matapos kumpirmahing pagmamayari mo yon.
Nakuha kasi sa tabi ng daan at habang di ka pa nagpapakita rito ay mananatili ka munang missing o patay na. Napabuntong hiningang sabi ni Jacob. Kamusta ang salarin? Aligaga ba sila sa pagkawala ko? Tanong ni Oswaldo. As expected, ay pabalik-balik ng Villa at nagtatanong ng update tungkol sa'yo para hindi mapaghalataang may kinalaman sa nangyari. Naghihintay lang yun na lumitaw ang patay mong katawan para sila na ang mag-take over ng lahat ng ari-arian na naiwan mo. Sagot ni Jacob. Sinabi mo pa. At saka, may malalim na rason si Grandpa kung bakit hindi sila pinapamanahan at yun ang gusto kong alamin sana. Sabi ni Oswaldo. Ako na muna ang bahala rito pare. Magpapatulong ako sa tropa. Magtago ka muna dyan. Sagot ni Jacob. Salamat pare. Update mo na lang ako. Nakangiting sabi ni Oswaldo. Walang anuman. Basta ikaw, ingat ka dyan. Sagot ni Jacob. Kayo din dyan. Send my regards to your wife and kids. Magpinsan silang dalawa ng misis ni Jacob sa mother's side. At sa father's side ay meron din naman. Pero hindi sila magkasundo dahil gaya ng mga ama ay may galit din sa kanya. Unlike sa pinsan niya, sa mami niya, ay lahat kasundo. Kaya lang, nasa ibang bansa na ang mga ito naglalagi. Sure, sambit ni Jacob. Pagkababa ng tawag ay tinapos na ni Oswaldo ang pagpapakain ng kambing. Sa mga sumunod na linggo, si Fatima naman ay day off niya. Kaya nagkaroon siya ng panahon para tulungan ang tatay niya sa bukid. Natapos na ito sa pag-aararo, kaya magtatanim na sila ng mais. Ngayon ay nasa bahay pa sila dahil maaga pa naman ay naghahanda ng agahan para makakain at makapagbaon. Sasama ka ba sa akin? Tanong ni Fatima. Siyempre, ikaw nga dapat ang maiwan dito sa bahay. Nakangising sagot ni Oswaldo. Napangisi na lang si Fatima. Sa tagal ng pagtira ng lalaking ito sa bahay nila, ay naging parte na ito ng kanilang pamilya at comfortable naman silang dalawa ng itay niya na kasama si Oswaldo. Alam mo, magmula nang magkaroon si itay ng kalabaw, ay mas sumobra ang sipag niya. Sabi ni Fatima. Oo, tapos palagi ding pagod. Sagot ni Oswaldo. Matagal na kasi niyang gusto na magkaroon ng kalabaw, tapos hindi ko mabili dahil ang sahod ko sa trabaho ay kulang pa sa pang-araw-araw na gastos namin dito. Naiintindihan naman niya ako tungkol sa bagay na yon. Kaya salamat dahil tinupad mo ang pangarap niya. Nakangiting sabi ni Fatima. Walang anuman. Sige na, para maaga tayong makapagsimula sa pagtatanim. Sagot ni Oswaldo. Tumango naman si Fatima at isinuot niya ang kanyang jacket at sombrero. Sobrang init kasi mamaya. Maitim na nga siya, kaya ayaw na niyang madagdagan yon. Si Oswaldo ay pinagsuot din niya para hindi mainitan. Makalipas ang 1 oras ay tumungo na sila sa bukid. Nagpatiuna sa paglalakad sa kanya ang lalaki, kaya kitang-kita niya ang kabuuan nito. At ngayon lang niya napansin na maganda pala ang katawan ni Oswaldo at malapad. Sobrang bango pa. Buong buhay ni Fatima ay ngayon lang siya kinilig ng ganito sa isang lalaki. Ang linis kasi at gwapo. Pagdating nila sa bukid ay nandun na ang tatay niya, nagpapahinga sa ilalim ng mga kahoy. Hindi na sana kayo nagparito, sabi ni Tatay Andres. Sumimangot si Fatima. Off duty ko ngayon, Tay, at wala naman akong gagawin sa bahay, kaya tutulungan na lang kita rito, sagot ni Fatima. Nakita ni Fatima na sumuksok si Oswaldo sa malalagong damo at ngumisi ito nang magtama ang paningin nilang dalawa. Napahalakhak na lang siya sa isip.
dahil alam niya ang gagawin nito. Magbabawas ng kinain. Nasanay na talaga si Oswaldo sa buhay probinsya dahil alam na nito kung paano tumae sa damuhan. Mas convenient kasi, hindi na kailangan ng restroom. Makalipas ang 1 oras ay nagtaka si Fatima dahil hindi pa nakabalik si Oswaldo, kaya nagsimula na siyang mag-alala. Sundan mo nga si Oswaldo, Fatima. Baka kung ano na ang nangyari sa lalaking yun. Utos ni Tatay Andres. Sige po, sagot ni Fatima. Naglakad na siya at sumuksok sa damuhan. Napapangiwi pa siya dahil hindi niya alam kung saan hahanapin ang lalaking yun. Tawag siya ng tawag pero walang sumasagot. Napasigaw na lang si Fatima. Nang pag-apak niya ay bigla siyang nahulog pa ibaba at nanlaki ang mga mata dahil bumagsak siya sa katawan ni Oswaldo at naglapat ang kanilang mga labi. Parang huminto ang ikot ng mundo ni Fatima. Idinuyan siya sa alapaap sa pakiramdam na yon. Naramdaman na lang niyang kusang gumalaw ang labi ni Oswaldo at sumunod na rin sa kanya. Nang ma-realize ni Fatima ang nangyari, ay dali-dali siyang umalis sa pagkapatong kay Oswaldo at lumayo rito. Tsaka tumalikod na, hawak-hawak ang kanyang labi. Kabado si Fatima at sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Okay ka lang, Fatima? Tanong ni Oswaldo. Sure ba ito? Pagkatapos nilang magkahalikan, ay tatanungin siya ng ganon? Malamang hindi ang isasagot niya, pero ayaw niyang bigyan ng mali siya ang nangyari. Oo naman, halika na, hinahanap na tayo ni Itay, sagot ni Fatima. Sinubukan ni Fatima na umakyat sa taas, pero hindi niya kaya. Pumapadausdos siya pabalik. Naramdaman na lang ni Fatima na tumaas siya bigla dahil kinarga pala siya ni Oswaldo para makaakyat. Parang gusto kong magpasalamat sa naghukay nitong butas dahil imbes na bumalik sa akin ang nangyaring trauma, ay iba ang naramdaman ko, sabi ni Oswaldo. Ano naman? Tanong ni Fatima. Happiness, kasi nahalikan kita. Nakangiting sagot ni Oswaldo. Napasimangot naman si Fatima. Ganon? As if ngayon ka lang nakahalik. Aksidente lang yun. Umingos na sabi ni Fatima. Napahalakhak naman si Oswaldo. Nakakainis talaga ang panahon. Binibigyan talaga siya ng dahilan para maging awkward ang nararamdaman niya sa lalaking ito. Hindi naman ako first time nakahalik, pero your lips is the sweetest. Seryosong sagot ni Oswaldo. Dali-daling tumalikod si Fatima dahil parang nagulo ang puso niya sa halik na yun. Kahit aksidente, ay kusa na lang gumalaw ang mga labi nila. Kaya sinadya na nila. Parang aftershock, nadampi lang sana. Pero parang lumalabas na, nagkahalikan na silang dalawa ni Oswaldo. Samantalang si Oswaldo ay napailing habang naglalakad pabalik sa pwesto ni Tatay Andres. Bad trip siya dahil nahulog siya sa hinukay na butas. Nawala bigla ang planong magbawas pero may maganda namang nangyari. Nagkahalikan sila ni Fatima na nagustuhan niya. Pagbalik niya ay nag-umpisa nang magtanim ang mag-ama kaya tumulong na rin siya para mabilis matapos. Maya-maya lang ay napansin ni Oswaldo na lumalayo si Fatima kapag palapit na siya rito. Imbes na mainis, ay napapangisi pa siya, kaya kinukulit niya ito para kausapin siya. Ano ba? Hindi mo ba ako titigilan? May inis sa boses na sabi ni Fatima. Mahina lang pero may diin. Ayaw nitong palakasin dahil baka magtaka ang tatay nito kung bakit sila nag-aaway.
Baka mapilitan siyang sabihin na dahil sa aksidenteng halik na tinuloy nila. Huwag kang ngang magalit sa akin dahil dun sa halik. Gaya nga ng sabi mo, ay aksidente lang yon. Kaya hindi na big deal unless ako ang first kiss mo. Nakangising sagot ni Oswaldo. Napailing si Fatima. Magtanim ka na lang kaya. Ngayon ko lang napapansin na nakakainis ka pala dahil ang kulit mo. Sabi ni Fatima. Di magtatanim. Natatawang sagot ni Oswaldo. Hindi na kinulit ni Oswaldo si Fatima dahil baka tuluyan na itong magalit sa kanya. Habang si Fatima ay masama ang naging tingin kay Oswaldo. Napahinga siya dahil sobrang pagod. Pero ang lalaki ay sobrang chill lang nito sa isang tabi. Nakangiti pa na para bang iniinis siya dahil sa naging halikan nila kanina. Tapusin niyo na muna yan anak. Mauuna na akong umuwi sa inyo dahil pupunta ako sa bayan. May usapan kami ng kaibigan ko doon. Paalam ni Tatay Andres. Sasama na ako sa iyo, Tay. Sagot ni Fatima. Sobra pang maaga, Fatima. Tapusin niyo na yan para hindi na tayo magtatanim bukas. Lubos-lubusin mo na ang pagtulong. Sabi ni Tatay Andres. Sige ho, Tay. Nakasimangot na sagot ni Fatima. Tawang-tawa pa si Oswaldo nang magpaalam ang tatay niya rito. Parang masaya pa na hindi siya pinasama ng kanyang itay nang mawala sa paningin nila ang ama at dahan-dahan lumapit sa kanya ang lalaki. Gusto mo na yatang iwasan ako. Apektado ka ba sa halik na yun? Tanong ni Oswaldo. Napangiwi na lang si Fatima. Pinapaalala pa talaga ang nangyari kanina. Hindi naman, sagot ni Fatima. Hindi naman pala, kaya mag-relax ka nga lang, sabi ni Oswaldo. Tumango naman si Fatima, kaya tinapos na nila ang pagtatanim ng mais. 5:00 ng hapon, sila nakauwi. Pagod na pagod ang katawan ni Fatima. Parang gusto na niyang matulog sa daan. Pero si Oswaldo ay okay lang ang aura nito. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Fatima. Hindi, parang naging exercise ko na rin siya. Sagot ni Oswaldo. Mahilig ka palang mag-gym? Tanong ni Fatima. Oo, para maging healthy at physically fit. Nakangiting sagot ni Oswaldo. Parang hindi ko kaya ang ganon. Sasakit ang buong katawan ko. Sabi ni Fatima. Napansin niyang tumingin sa kanya si Oswaldo. Mula ulo hanggang paa. Kaya natampal niya ito sa braso. Kung ganito ba naman ang lugar niyo, ay hindi mo na kailangan pang mag-gym dahil fit ka na masyado. Sagot ni Oswaldo. Napahalakhak na lang si Fatima. Tama naman. Sa daan pa lang, nalalakarin na sobrang layo, ay nakakapayat talaga. Kaya siguro, hindi siya tumataba. 1 buwan ang nakalipas, samantalang si Oswaldo ay nakatanggap ng mensahe galing kay Jacob na kailangan na nilang magkita at mag-usap. Pumayag na rin siya dahil gusto niyang matapos itong problema nila at hidwaan dahil sa pera at yaman. Mag-isa lang siya ngayon sa bahay dahil kanina pa nakaalis si Fatima papuntang trabaho. Si Tatay Andres naman ay nasa bukid na. Napangiti si Oswaldo. Nang maalala niya ang halik na yon, ay bigla na lang nagbago ang pagtingin niya kay Fatima. May something na at may laman na puno ng pagmamahal. Itatago muna niya sa ngayon dahil may isyo pa siyang hinaharap. Gumayak na si Oswaldo pagkatapos niyang sabihin kay Jacob kung saan sila magkikita ng kaibigan. T-shirt at pantalon ang kanyang isinuot, tsaka panlalaking sandals. Nang matapos si Oswaldo ay naghanap na siya ng pwedeng masakyan sa labasan para maghatid sa kanya doon sa bayan. Pagdating niya sa kainan ay naghanap siya ng pwesto at napili niya ang sulok para makita niya ang bawat pumapasok. Maya-maya lang
ay nakahinga ng maluwag si Oswaldo dahil papasok ang kaibigan at naglakad patungo sa gawin niya. Nagyakapan silang dalawa nang magkalapit. "Kumusta ka na pare?" Nakangiting tanong ni Jacob. "Okay lang naman. Ito nagpapasalamat dahil buhay pa rin," sagot ni Oswaldo. Napailing na lang si Jacob, sabay buntong hininga. "Ang talino ng gumawa ng kalokohan, mga gago. Sinubukan ko na ng fingerprint yung big bike para malaman kung may iba pa bang gumamit nun. Pero walang nakita kundi sa'yo. Ikaw lang talaga ang pakay nila, hindi ang gamit mo," sabi ni Jacob. "Sinubukan ko ngang makipag-bargain. Tataasan ko ang halaga kung magkano ang binigay sa kanila. Pero hindi pumayag dahil bayad na sila," sagot ni Oswaldo. "Wala ka bang kilala sa mga yun?" tanong ni Jacob. "Wala eh. Hindi taga-syudad ang mga yun. Ewan ko lang kung saan sila kumuha ng mga tauhan para ipaligpit ako," naieleng na sagot ni Oswaldo. "Lalabas din naman ang totoo. Hindi papabayaan ng Diyos na maghari ang masama," sabi ni Jacob. "Pero muntik na silang magtagumpay pare," napabuntong hininga na sagot ni Oswaldo. "Kaya nga, mabuti na lang malakas ka sa kanya," sabi ni Jacob at tumingin sa itaas. "Oo, siya nga pala. Tungkol saan ang pag-uusapan nating dalawa?" tanong ni Oswaldo. "Tungkol to sa nakaraan ng lolo mo," sagot ni Jacob. Kumunot ang noo ni Oswaldo. "Anong tungkol doon?" Curious na tanong ni Oswaldo. "Nang dumalo ako sa isang party nung nakaraang linggo, ay nakilala ko ang kaibigan ng lolo mo na si retired attorney Asuncion, at habang umiinom kami ay nakapwesto siya sa akin. Nabanggit ko kasi si lolo at ikaw na kilala ko kayo," sagot ni Jacob. "Hindi ko nakilala ang kaibigan ni lolo na yon," sabi ni Oswaldo. "Matanda na, nasa 65 years old," sambit ni Jacob. "Anong kinuwento niya?" tanong ni Oswaldo. "Tungkol sa buhay ng lolo mo, kasama ang naging asawa niya," sagot ni Jacob. "Sa lola ba?" untag ni Oswaldo. "Hindi, yung unang babae bago ang lola mo. Nagkaroon ng issue ang pagsasama nilang mag-asawa dahil 2 beses niloko ang lolo mo ng misis niya. Pero dahil labis na mapagmahal ay tinanggap at pinatawad. Ang problema raw ay nabuntis, tapos pinaako sa lolo mo na walang kaalam-alam, at ganun din ang nangyari sa ikalawang pagkakataon. Tsaka na lang nalaman ng lolo mo lahat ng magkabukingan dahil sa isang DNA test result na nakita sa loob ng drawer. Malaki ang naging gulo sa pagsasama nila na nauwi sa hiwalayan at naiwan sa pangangalaga ng lolo mo ang 2 bata. Nang mag-asawa ulit ang lolo mo, which is ang lola mo na ay, tsaka naman pinanganak ang papa mo, at dito na nagsimula ang inggitan dahil ang atensyon ng lolo mo ay nasa totoong anak. Mananatili sanang lihim ang lahat, pero biglang nabunyag na hindi sila tunay na anak dahil sa galit kasi nadatnan nitong pinagtulungang bugbugin ang ama mo at muntik ng lasunin. Nadala hanggang ngayon ang galit ng lolo mo sa mga tito mo, kaya hindi sila pinamanahan. Mahabang kwento ni Jacob. Napatangu-tangu naman si Oswaldo. Ngayon ko mas naintindihan kung saan nanggaling yung galit nila. At saka, hindi ko masisisi sa lolo sa nararamdaman niya dahil hindi madaling makalimutan ang betrayal. Pero kasi, wala namang kinalaman ng mga bata sa naging issue nila. Naging biktima ang mga ito. Dapat hindi dinadamay, sabi ni Oswaldo. Kahit sino naman ay hindi makakapagpatawad, sagot ni Jacob. Pero kung idadaan sa legalities, ay may makukuha sila, diba? Dahil kahit ganun ay, sa lolo ang kinalakihan nilang ama until that bomb explode in their system. Kung aapila sila ay, may puruhan na may parte sila. Apelyedo ni lolo ang dala-dala nila siguro, sabi ni Oswaldo. Umiling si Jacob. Sadly, hindi pinagamit ng lolo mo ang apelyedo niya sa mga tito mo. Bukod sa papa mo at lolo mo, you're the only one, Lagdameo.
kaya sa'yo lahat mapupunta ang mana. Frankly speaking, walang matatanggap ang hindi pamilya. Unless, Lolo stated in his last will. Sagot ni Jacob. Tumango si Oswaldo. Ang gulo pala ng pamilyang pinagmulan niya at hindi niya alam kung paano aayusin ang lahat ng ito. May ebidensya na ba na sila ang gumawa nun sa akin? Tanong ni Oswaldo. Wala pa pero kumikilos na ang pulisya tungkol sa nangyari. Sagot ni Jacob. Ang dami pa nilang pinag-usapan ni Jacob bago pa sila naghiwalay ng landas. Samantalang si Fatima naman ay papalabas na ng tindahan dahil magsasara na sila kasi hapon na. Napakunot ang noo niya dahil napansin niya sa may di kalayuan ang bulto ng katawan ni Oswaldo. Nakakap ito at jacket. Nang tumagilid ay ang lalaki pala talaga. Nang magtama ang kanilang tingin ay ngumiti ang lalaki kaya natigilan si Fatima. Parang tumigil ang oras sa pagitan niya. Si Oswaldo lang ang nakita niya ngayon. Unti-unti siyang naglakad patawid ng daan. Mabuti na lang may sumitset kaya bumalik siya sa tamang huwisyo at tumigil. Ano bang nangyayari sa'yo? Nawala ka yata sa sarili mo? Tanong ni Oswaldo. Hindi niya namalayang nahila na pala siya ni Oswaldo palayo sa tabing daan. Napailing na lang si Fatima. Pagkatapos ng nangyaring halik doon sa bukid ay distracted na siya kay Oswaldo. Awkward na ang pakiramdam niya sa lalaki, lalo na't may feelings involved. Sa ilang buwang tumira sa bahay niya si Oswaldo ay napamahal na siya rito. Hindi niya alam kung kailan nagsimula pero na-realize na lang niya at naamin sa sarili. Kaya minsan lutang siya at nawawala sa sarili. Wala naman, may naiisip lang ako. Sagot ni Fatima. Kumain muna tayo bago umuwi. Sabi ni Oswaldo. Bakit ka nga ba nandito? May binili ka ba? Tanong ni Fatima. Wala, nakipagkita sa akin si Jacob. May pinag-usapan lang kami. Sagot ni Oswaldo. Kasama ba si Belle? Tanong ni Fatima. Wala busy yata sa mga bata. Nag-aaral na kasi. Sagot ni Oswaldo. Naisip naman ni Fatima, baka nagpunta rito si Jacob para magdala ng magandang balita. Naisip niya na baka uuwi na ng Maynila si Oswaldo. Nalungkot bigla si Fatima. Tiyak na mamimiss niya ang lalaki. Pero may buhay itong naiwan doon at saka hindi ito magtatagal dito sa kanila. Maya-maya lang ay inaya siya ni Oswaldo na pumasok sa isang mamahaling kainan. Dumikit siya rito at bumulong kaya medyo nagtaka si Oswaldo sa kanya. May pera ka pa ba dyan? Tanong ni Fatima. Ngumiti si Oswaldo saka inilabas nito sa loob ng wallet ang card. May extra tayo sa loob nito kapag nagkagipitan. Nakangiting sagot ni Oswaldo. Kumunot naman ang noo ni Fatima. Paano ka naman nagkaroon ng ganyan? Tanong ulit ni Fatima. Dala mo ito noong nag-Maynila ka. Pinapabigay sa akin ni Jacob. Sagot ni Oswaldo. Yan pala ang laman ng sobre? Kung alam ko lang ay sana itinakbo ko na yan. Nakangising sabi ni Fatima. You can have this kung mag-asawa na tayo. Seryosong sagot ni Oswaldo. Hindi natuloy ang pagtawa ni Fatima dahil seryoso ang mukha ni Oswaldo. Gutom lang yan. Tara, maghanap na tayo ng bakanting mauupuan. Sabi ni Fatima. Nagpatiuna sa paglalakad si Fatima at pasimple niyang pinaypayan ang kanyang sarili. Ano ba tong si Oswaldo? Habang tumatagal, nagiging weird na ang pinagsasabi. Nang makaupo sila, ay hinayaan na niya ang lalaki na mag-order para sa kanila. Ngayon lang naman siya nakapasok sa ganitong kainan kahit ang tagal na nitong nakatayo rito. Hindi kasi niya afford.
Okay na sa kanya yung mga ulam sa karinderya ni Aling Dara. Makalipas ang 1 oras ay nagsimula na silang kumain. Nagiging patay gutom si Fatima nang matikman niya ang pagkain kasi sobrang sarap, kaya binilisan na niya habang mainit pa. Uy, dahan-dahan lang. Hindi naman ako nakikipagkompetensya sa'yo. Natatawang saway ni Oswaldo. Napakagatlabi na lang si Fatima dahil nakaramdam siya ng hiya. Ang akala niya kasi ay hindi siya nito mapapansin. Pero halos siya lang naman pala ang tinitignan nito habang kumakain. Parang ginawa siyang sangkap. Sorry, nakaka-discourage yata ako, sabi ni Fatima. Hindi naman, ang cute nga tignan eh. Nakangiting sagot ni Oswaldo. Natigilan naman si Fatima. Napatitig siya kay Oswaldo at ganun din ito sa kanya. Tumikhim siya saka bumalik sa pagkain bago pa magkadikit ang kanilang muka. Nang makabayad si Oswaldo pagkatapos nilang kumain, ay hinila niya ito papunta sa isang butik. Nagpatianod lang siya at hindi nagreklamo dahil baka may gustong bilhin ang lalaki. Nakasunod lang si Fatima kay Oswaldo. Hindi siya tumitingin sa mga nakadisplay dahil hindi naman siya bibili. Nagulat siya dahil kumuha si Oswaldo ng mga bestida at itinapat sa kanyang katawan at ngumiti. Ano bang balak mo? Pasusuotin mo ba ako ng ganyan? Nakasimangot na tanong ni Fatima. Tumawa si Oswaldo. Mas lalo kang gumanda kapag nagsusuot ka ng mga ganitong damit, sagot ni Oswaldo. Tumaas ang kilay ni Fatima, pero deep inside, hilig na kilig siya. Tapos high heels, nakasimangot na sagot ni Fatima. Hindi, flat sandals lang, sagot ni Oswaldo. Ayaw sana ni Fatima, pero hindi na siya nakaangal dahil binili na lahat ni Oswaldo ang mga bestida na nakikita nitong bagay sa kanya. Ang ending, 10 bestida, flat sandals, tsaka couple na watch ang binili. Kahit hindi naman sila couple, pero may kapalit pala ang ginawa nito. Maglalakad lang daw sila umuwi para masaya, tapos magkaakbayan sila. Napapailing na lang si Fatima dahil pinagtitinginan sila ng nakakakita sa kanila. Sanay namang maglakad si Fatima at saka hindi naman mainit dahil papagabi na. Bumili si Oswaldo kanina ng lutong ulam para sa tatay niya. Sobrang maalalahanin ng lalaking ito, kaya nakakatuwa. Naglakad ka rin ba kanina? Tanong ni Fatima. Hindi, ngayon ko lang din naisip to, sagot ni Oswaldo. Pinapahirapan mo lang talaga ang sarili mo, napailing na sabi ni Fatima. No, nasasanay na din ako. At saka, mas maganda kung may ganito tayong banding para kapag babalik na ako ng Maynila ay may maiiwan ako sa iyong magandang memories. Nakangiting sagot ni Oswaldo. Natigilan si Fatima. Parang sumikip bigla ang puso niya. Oo naman, dami na kaya nating banding, sabi ni Fatima. Pilit niyang pinapasigla ang kanyang boses. Bigla siyang nawalan ng gana. Nakakainis at kasalanan niya dahil hinayaan niya ang sariling ma-inlove sa lalaking ito. Pagka-uwi nila ng bahay ay sobrang pagod ang pakiramdam ni Fatima, kaya pumasok siya sa loob ng kwarto at humiga. 1 buwan ang nakalipas habang si Oswaldo ay nagugustuhan na ang pagtira kina Fatima, pero kailangan niyang umuwi sa kanila dahil wala pang update hanggang ngayon ang tungkol sa nangyari sa kanya. Masyadong tahimik ang mga kamag-anak niya na hindi man lang naglabas ng statement tungkol sa kanya. Pumunta naman siya ng bayan dahil balak makipagkita ulit ni Jacob sa kanya. Pero nagulat siya nang pagpasok niya sa loob ng kotse ay si Cheche ang nakita niya.
anak ng kanyang Tito Edward, kapatid ng papa niya, na peke pala. Yumakap agad sa kanya ang dalaga at nag-umpisa ng umiyak. Kaya may ideya na si Oswaldo, pero gusto niyang malaman kung ano ang sasabihin nito. Sorry kuya, masaya akong malaman na buhay ka pala. Hindi ko maatim na maisip na magawa ito ni Daddy at ni Tito Danny sa'yo. Umiiyak na sabi ni Cheche. Napapikit si Oswaldo. Tama pala talaga ang hinala niya sa nangyari sa kanya. Bakit mo alam? Tanong ni Oswaldo. Wala akong kaalam-alam, even mami, dahil sa ginawa nila. Until narinig ko ang usapan nila isang gabi. Hindi ko maisip na magagawa yun ni Daddy sa'yo. Napapahagulgol na sagot ni Cheche. Galit sila sa akin, kaya kaya nilang pumatay. Sabi ni Oswaldo. Napapikit sa Cheche. Hindi mo to deserve, kuya. Ang bait mo para ganituhin ka nila dahil lang sa yaman ni Lolo na hindi sila nabigyan. Ayokong kalabanin si Daddy, pero alam kong hindi tama ang ginawa nila. Kaya may ibinigay akong video kay Kuya Jacob bilang ebidensya. Pero sana hindi ako masali dahil ayokong magalit sa akin si Daddy. Sagot ni Cheche. Niyakap ni Oswaldo si Cheche at hinalikan sa noo. Maraming salamat, Princess. Huwag ka mag-alala. Hindi ka madadamay. Wala namang mangyayaring masama sa daddy mo. Sabi ni Oswaldo. Tumango si Cheche at nagpasalamat. Bago sila nag-usap ng pinsan, ay bumaba na siya ng sasakyan. Nagtanguan na sila ni Jacob bago naglakad palayo. Tapos na ang problema niya, kaya hinihintay na lang niya ang text o tawag ni Jacob para makabalik na siya agad ng Maynila. Isang linggo ang nakalipas ay naibalita ni Jacob sa kanya na nadakip na ang Tito Edward niya at Tito Danny dahil sa video na inihain bilang ebidensya. Nalungkot siya pero wala siyang magagawa dahil deserve naman niyang makuha ang hustisya. Dahil sa balitang yon ay kailangan na niyang magpaalam sa mag-ama na naging pamilya niya sa lugar na to. Nalungkot siya dahil maiiwan niya ang babaeng mahal niya sa ngayon, pero babalik naman siya. Tinaon niya na maghapunan silang tatlo para magpaalam ng isahan na lang. Hindi niya alam kung paano uumpisahan, pero nag-iisip siya para masabi niya ang gustong sabihin. Okay na po, tay. Makakabalik na po ako ng Maynila. Sabi ni Oswaldo. Agad na napatingin sa kanya si Fatima at ngumiti. Pero alam niyang nalungkot ito sa balita niya. Nakakalungkot naman ang balitang yan pero masaya ko para sa'yo, iho. Sagot ni Tatay Andres. Huwag po kayong mag-alala dahil dadalaw po ako rito kapag may time ako. At saka, pwede din po kayong pumunta doon sa villa ko. Nakangiting sabi ni Oswaldo. Sige, bibisitahin ka na lang namin doon. Basta mag-iingat ka palagi, ha? Sagot ni Tatay Andres. Ngumiti naman si Oswaldo, pero parang maiiyak siya sa lungkot. Dahil sa balita niya ay parang bumigat ang atmosphere nila. Pero natapos na din naman silang kumain. Bandang gabi ay lumabas ng bahay si Oswaldo at nakita niya sa likod ng bahay si Fatima doon sa mga kambing. Lumapit siya rito at niyakap ito ng mahigpit. Mamimiss niya ang dalaga, pero ang lapit lang naman ng lugar na to. Kaya kahit anong oras ay makakabalik siya o pwede namang isama niya pa uwi. Isasama na lang kaya kita pa uwi doon, sabi ni Oswaldo. Tumawa si Fatima. Naku, may trabaho ako rito. At saka, bumalik ka na lang rito kapag namimiss mo kami. Pwede naman yun. Nakangiting sagot ni Fatima. Oo nga, syempre, sabi ni Oswaldo. Hinabukasan ay nagpaalam na si Oswaldo. Nagyakapan silang tatlo at parehong malungkot ang mga reaksyon.
pero babalik pa naman siya. Ang habilin ng matandang lalaki sa kanya ay mag-iingat siya palagi para malayo siya sa mga aksidente at masamang tao. Kumaway naman siya sa dalawa habang naglalakad siya palayo. Mamimiss niya ang mga ito kapag nasa Maynila na siya. Sinundo siya ni Jacob kaya hindi na siya sasakay ng bus. Malaki ang utang na loob niya sa kaibigan. Ang dami nitong naitulong sa kanya sa nangyari. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang Maynila. Dumiretso siya sa villa at kitang-kita niya ang gulat sa mga tauhan niya rito nang makitang buhay siya. Tawang-tawa si Oswaldo dahil dinumog siya ng mga ito at binigyan ng mahigpit na yakap. Natouch naman ang puso niya dahil naramdaman niya na mahal siya ng mga ito. Nang gumabi ay hindi niya inaasahan na naging bisita niya ang dalawang may bahay ng kanyang butihing uncle na nasa kulungan na ngayon namamalagi. Hindi pa sila nakapag-usap ay nag-umpisa ng mag-iyakan ang mga ito. Ang galing ng drama, kontrabida din ang dalawang ito. Sulsolera at ambisyosa, tapos ngayon parang mga sisiyo na nabasa ng ulan. Sana wag namang umabot sa ganito, Oswaldo. You look fine and wala namang nangyari sa iyong masama, sabi ni Danica. Napaileng si Oswaldo. Okay na ako ngayon, tita. Pero nung mga panahong inilibing nila ako ng buhay sa lupa ay hindi ako okay. Muntik na akong malagutan ng hininga doon. Kung kayo ang nasa katayuan ko, matutuwa kayo? Pamilya tayo rito, di ba? Pero bakit naman umabot sa ganun? Papatayin niyo ako dahil lang sa yaman na hindi pala dapat mapunta sa inyo? Sagot ni Oswaldo. Hindi magagawa ng mga tito mo yun sa'yo. Pamangkin ka nila. At saka, yung ebidensya ay hindi totoo yun, sabi ni Danica. Of course, bilang mga may bahay, ay gagawin niyo talaga ang lahat para pagtakpan ang mga asawa niyo, kahit hindi na tama. Sagot ni Oswaldo. Speechless si Tita Danica. Hindi naman sana aabot sa ganito kung naging pearl lang si Daddy. Sana may mana ding matatanggap ang mga tito mo galing sa kanya, sabi ni Danica. Ngumiti si Oswaldo. Kung naging mabuting tao lang sana sila, ay maayos ang buhay nila ngayon. Wala kasi kayong alam dahil malaki na kayo nang magkatagpo, saad ni Oswaldo. Anong ibig mong sabihin? Napakunot ang noong tanong ni Danica. Itanong niyo na lang sa mga asawa niyo. For sure alam nila kung bakit hindi sila nakatanggap ng mana, sagot ni Oswaldo. Sabihin mo na lang, Oswaldo. Matigas ang boses na sambit ni Danica. Simple lang, dahil hindi sila mga anak ni Lolo. Their mother betrayed Grandpa 2 times, kaya ganun ang nangyari. Siguro naman tapos na tayong mag-usap, kaya pwede na kayong makaalis, sabi ni Oswaldo. Tahimik na tumayo ang dalawa na may edad na babae, tsaka walang paalam na lumabas ng bahay. Hindi na lang sana siya bumalik rito kung stress lang ang aabutin niya. Sobrang gulo dahil sa yaman ay nagkakagulo sila. Hindi naman pala niya totoong pamilya ang mga ito. Kakabili lang niya ng bagong cellphone kaya hiningi niya kay Jacob ang numero ni Fatima. Namimiss na niya ang dalaga. Ilang araw na siyang walang maayos na tulog dahil rito. Mapapabalik yata siya sa probinsya sa ganitong sitwasyon niya. Dapat pala talaga nag-confess muna siya ng kanyang feelings bago umuwi rito. Nag-o-overthink tuloy siya. Pero nakasimangot si Oswaldo dahil hindi sinasagot ni Fatima ang tawag niya. 2 linggo ang nakalipas ay hindi na kaya ni Fatima ang lungkot. Di baling masabihan siyang nababaliw na siya. Pero sobra talaga niyang namimiss si Oswaldo. Lintik naman kasi itong puso niya. Kahit wala na dito yung dahilan, pero patuloy pa ring tumitibok
kahit hindi siya mapakali. Nag-resign na sa trabaho si Fatima. Ngayon lang siya nababaliw sa isang lalaki, kaya lulubos-lubusin na niya. At alam ng itay niya na hindi na siya magtatrabaho. Maghahanap na lang siya ng bagong trabaho. O di kaya, mag-asawa na lang siya ng mayaman para secured na future niya. Nasa bahay siya ngayon at nagtaka siya nang mapansin niya ang isang magandang babae na naglalakad palapit sa bahay nila. Magandang umaga, nandito ho ba si Andres? Nakangiting tanong ni Monica. Napatitig si Fatima sa babae. Napangyuwi siya dahil dinaig ang ganda niya sa kaartihan ng babaeng ito. Maayos ang pagkakagawa ng kilay. Mapula ang labi, pati mga kuko ay sobrang haba. Kaya lang, maumbok ang tiyan nito, parang buntis. Tansya ni Fatima, hindi kaedaran ng itay niya ang babae. Pero mas matanda din ito sa kanya ng ilang taon. Tatay ko po siya. Wala dito nasa bukid yata. Sagot ni Fatima. Salamat Fatima, pupuntahan ko na lang. May sasabihin kasi ako sa kanya. Sabi ni Monica. Napakunot naman ang noo ni Fatima. Bakit kilala siya ng babaeng yun? Gayong ngayon lang sila nagkita. Sino ba yun? Buong buhay niya, magmula nang mawala ang nanay niya, ay ito ang unang beses na nakita niyang may pumunta ritong babae sa bahay nila. Dali-daling lumabas si Fatima para sundan sa bukid ang babae dahil sobrang curious siya kung ano ang pakay ng babaeng yon sa itay niya. Pagdating niya doon ay nagtago siya sa puno ng kahoy at sumilip ng kaunti. Tsaka hinanap kung saan ngayon ang tatay niya. Napakunot ang noo ni Fatima nang mapansin niyang parang nag-aaway ang mga ito. Nakita niya ang galit na ekspresyon ng matandang lalaki, kaya nagtaka si Fatima. Yumuko siya, tsaka dahan-dahang naglakad at pumesto malapit sa mga ito, pero nagtago siya sa malalagong damo. Ano bang ginagawa mo dito ha, Monica? Nagpunta ka pa talaga sa bahay. Ano na lang ang iisipin ni Fatima? Galit na sabi ni Tatay Andres. Mataman lang na nakikinig si Fatima. Hindi siya gumalaw para hindi siya mabuko na nakikinig siya sa mga usapan ng mga ito. Mas iisipin mo pa ang sasabihin ng anak mo kesa ang panugutan itong dinadala ko? Sambit ni Monica. Napanganga si Fatima. Nakita niya kung paano nag-iba ang itsura ng itay niya. Namutla ito at parabang biglang kinabahan. Ano? Buntis ka? Seryoso? Tanong ni Tatay Andres. Mukha ba akong nagbibiro ha, Andres? Pananagutan mo tong bata kung hindi. Sasabihin ko sa anak mo. Sagot ni Monica. Teka lang muna. Hindi naman ako tatakas sa obligasyon na yun. Pero pwede bang tsaka na lang natin sabihin kay Fatima ang tungkol dyan? Sabi ni Tatay Andres. Hindi pwede. Ngayon din mismo ay bubukod kami. Kasama niyo. May inis sa boses na sagot ni Monica. Tawag ng tawag si Tatay Andres sa babae. Pero hindi ito pinapakinggan ng huli. Napahinga naman ng malalim si Fatima at napangisi kalaunan dahil ngayon lang natakot ng ganito ang tatay niya. Parang nakagawa ng malaking kasalanan. Takot yata ang itay niya na malaman niya ang ginawa nito. Pero hindi naman siya against tungkol doon. Siguro, nabali ang paninindigan nito nang sabihin nito sa kanya na ang nanay lang niya ang mamahalin nito. Pero kasi, matagal nang wala ang ina, kaya kailangan nang mag-move on sa buhay. Sinadya ni Fatima na umuwi ng hapon at nadatnan niya ang babae na nakaupo sa labas ng bahay, tsaka malayo ang naging tingin. Nawala na ang makeup ng babae. Tanging plain red shirt na ang suot nito at isang itim na leggings. Tsaka sa tabi ay 2 maleta. Pasok tayo sa loob.
sabi ni Fatima. Ngumiti sa kanya ang babae. Tinulungan niya itong dalhin, papasok ang maleta. Salamat, ako nga pala si Monica. Pakilala ni Monica. Ngumiti si Fatima at tumango. Hintayin mo na lang si Itay, wala pa siya rito sa bahay. Sagot ni Monica. Napangiti siya sa isip. Uso naman na ngayon ang magkarelasyon na matanda ang lalaki at babae, kaya walang problema. Pero parang ang nangyari sa Itay niya at kay Monica ay aksidente. Siguro parehong lasing. Maayos din naman pumili ang Itay niya. Yun pang may dating. Bandang gabi ay tsaka palang dumating ang Itay niya. Napangyuwi si Fatima dahil lasing ito. Saan ka naman galing? Baka mamaya niyan ay may nabuntis ka na naman ulit. May himig galit sa boses na tanong ni Fatima. Namutla ang Itay niya. Napailing ito nang magkatinginan silang dalawa. Hindi ko naman sinasadya yun, anak. Pareho naman kasi kaming lasing. Sagot ni Tatay Andres. Napangyuwi si Fatima. Parang bumalik sa pagkabinata ang Itay niya. Kung pareho kayong lasing, kasalanan ba yun ng bata? Kayong dalawa ang gumawa nun. Nasa loob si Monica. Mag-usap kayo. Sabi ni Fatima. Napatiimbagang ang Itay niya. Parang may inis ito kay Monica. Siya ba nagsabi sa'yo? Tanong ni Tatay Andres. Hindi. Narinig ko kayong nagtatalo dun sa bukid. Sagot ni Fatima. Napabuntong hininga na lang ang Itay niya. 1 linggo ang nakalipas ay maayos naman ang pagtira ni Monica sa bahay nila. Yun nga lang ay hindi ito pinapansin ng Itay niya. Dinadaan-daanan lang na parang hindi nakikita. Nalungkot si Fatima pero ayaw niyang makialam. Pero nakakatuwa dahil marunong nang mag-ayos ang Itay niya ng sarili nito at araw-araw nang naliligo. Kaya sa kaloob-looban niya ay natatawa siya. Sa mga sumunod na araw ay plano ni Fatima na lumuwas ng Maynila dahil napagod na siya sa kakahintay kay Oswaldo na bumalik. Plano ko sanang lumuwas ng Maynila, Itay. Paalam ni Fatima. Sige, ikaw ang bahala. Sagot ni Tatay Andres. Paano si Monica? Isasama ko na lang kaya siya? Untag ni Fatima. Hindi pwede, buntis siya. Hindi ko naman siya papabayaan rito. Sagot ni Tatay Andres. Ngumiti si Fatima at kinindatan si Monica. Nagulat nga siya nang malaman niyang magkaedad lang pala silang dalawa. Akala niya matanda ito ng ilang taon. Hindi na nagdala ng damit si Fatima dahil doon na lang daw siya bibili, sabi ni Belle. Pasalubong na lang para sa kaibigan ang dadalhin niya. Mga prutas ang naisip niyang dalhin para sa babae. Bago niya makalimutan ay isinilid niya sa kanyang backpack ang mga bestidang binili ni Oswaldo sa kanya, pati flat sandals, suot-suot din niya. Ang relo na magkapareha sila. Bago siya umalis ay kinausap muna niya si Monica kung comfortable itong tumira sa bahay nila at nakahinga siya ng maluwag nang okay naman daw ito. Nang nasa bayan na siya ay nagpalinis muna siya ng kuko sa paa at kamay. Tsaka naisipan din niyang magpaayos ng buhok para kaya niyang makipagsabayan sa mga babaeng andon. Nasabi pa naman ni Belle na maraming umaaligid kay Jacob kaya alam niyang kasama na doon si Oswaldo. Ngayon pa lang ay nagsiselos na siya. Nagpakulay ng buhok si Fatima. Nagustuhan naman niya ang suggestion ng bakla na nabagay sa kanya since mahaba ang buhok niya. Napangisi pa nga siya pagtingin sa salamin dahil nagmumukha na siyang tao talaga. Nang makita ni Fatima na maayos na ang kanyang itsura, ay nagpapahatid na siya sa terminal para makasakay ng bus papuntang Maynila. Nakatulog si Fatima kaya hindi niya namalayang nakarating na siya sa pupuntahan niya.
Humikab pa siya bago bumaba, tsaka sumakay ng taxi at nagpahatid sa bahay ni Belle. "Oh my, nandito ka na pala talaga," nakangiting sabi ni Belle. Ngumiti ito sa kanya at bumeso, sabay yakap. Amoy medisina pa siya, pero hindi naman nagreklamo ang kaibigan. "Basta sinabi ko nga pupunta ako ay totohanin ko talaga. At saka may dala akong pasalubong," sagot ni Fatima. Inabot niya ang dalang prutas kay Belle. "Salamat, naglalaway agad ako. Halika, pasok ka sa loob," aya ni Belle. "Tahimik naman ang bahay niyo. Wala dito ang mga anak mo? Si attorney pala?" tanong ni Fatima. "Nandun sa parents-in-law ko ang mga bata at si Jacob ay nasa galaan. Nag-racing sila ng big bike ngayon. Tamang-tama dumating ka. Pupunta ako doon, magdadala ng snacks. Nandun din yata ang kaibigan mo, si Oswaldo?" Nakangising sagot ni Belle. Iba talaga ang tono ng pananalita ng babaeng ito kapag si Oswaldo na ang mabanggit. May halong pang-aasar. "Perahan ba yung pagkarera nila?" tanong ni Fatima. "Hindi, katuwaan lang. Alam mo, kung maging kayo ni Oswaldo, ay magiging masaya ako. Hindi lang tayo magkaibigan, magpinsan pa," sagot ni Belle. "Ikaw talaga, pinsan pala kayo?" sabi ni Fatima. "Oo, sa mother's side," sagot ni Belle. Tumango naman si Fatima. Bandang 3:00 ng hapon ay nag-half bath na si Fatima at nagbihis. Nilagyan siya ng light makeup ni Belle para mas lalo daw siyang gumanda. Bumili sila ng 5 box ng pizza at soft drinks para dadalhin nila doon. Pagdating nila sa isang open gymnasium ay nakita na niya ang mga naggagandahang big bike. Tapos na yata ang pagkarerahan ng mga ito dahil nakaupo na lang, pero iba ang hinahanap ng kanyang mga mata. Ang reason kung bakit siya lumuwas ng Maynila. Samantalang si Oswaldo ay nakaupo lang sa bleacher. Nagpapahinga siya. Hindi niya alam kung bakit may isinamang babae ang tropa niyang si Kevin. Ito tuloy, dikit ng dikit sa kanya na parang linta, kaya inis siya. "Dumating na si Belle, pare. May dala daw na snacks para sa atin," sabi ni Jacob. "Sige, sama na ako sa'yo," sagot ni Oswaldo. Napapikit na lang siya dahil humabol din ang babae sa kanya, kaya napasipol si Jacob. Pagpunta nila sa room kung saan nila iniwan ang kanilang gamit, ay natigilan siya dahil nakita niya si Fatima. Iwinaksi niya ang kamay ng babae na nakaangkla sa kanya bago pa siya makita ng dalaga. Sobrang ganda nito ngayon at bagay rito ang bagong kulay ng buhok nito. "Uy pare, tulala ka na. Nandito pala si Fatima," untag ni Jacob. Sa sobrang saya ni Oswaldo, kaya hindi siya nahiyang lumapit kay Fatima at niyakap ito ng mahigpit. Palakpak ang kansyaw ang inabot niya, pero wala siyang pakialam. "I miss you, Fatima," sabi ni Oswaldo. "Na-miss din kita. Uy, yung girlfriend mo, ang sama ng tingin," sagot ni Fatima. "Hayaan mo siya, hindi ko naman yan kilala," sabi ni Oswaldo. Ngumiti naman si Fatima nang kumalas siya ng yakap rito, pero ang kamay niya ay nakahawak sa bewang nito. Iba yung tingin sa kanya ng mga tropa. Pati si Belle ay nakangisi din sa kanya. "Hindi masyadong halatang na-miss mo ng sobra, pare. Pasensya na, hindi ko naman kasi nagpasabi," singit ni Kevin. Sinamaan niya ito ng tingin, kaya nagkatawanan din silang lahat. Nagsimula na silang kumain ng pizza. Si Oswaldo ay nakatingin lang kay Fatima. Parang ayaw niyang lubayan ng tingin ang babaeng mahal. Hindi talaga niya inaasahan na pupunta ito dito. Bandang hapon ay kanya-kanya na silang uwi. Nakaangkas sa kanya si Fatima at dahan-dahan lang siya sa pagmamaneho.
Ako ba ang pinunta mo rito? Kung ako ay kinikilig na ako. Nakangiting tanong ni Oswaldo. Oo naman, may iba pa ba akong dahilan? Sagot ni Fatima. Buti pumayag sa tatay. Tanong ulit ni Oswaldo. Nako, ang matandang yun nakabuntis. Sabi ni Fatima. Ha? Si tatay? Napakunot ang noong tanong ni Oswaldo. Oo, si Monica ang nabuntis niya. Hanip nga kung kailan tumanda, tsaka pa nakaranas ng one night stand. Sagot ni Fatima. Napahalakhak si Oswaldo. Naunahan pa tayo ni Itay. Sabi ni Oswaldo. Sinabi mo pa, kaidaran pa natin yung babae, at saka maganda din. Sagot ni Fatima. Age is just a number. Komento ni Oswaldo. Kaya nga, nagulat ako pero ganun talaga. Sobrang baby ng magiging kapatid ko. Sabi ni Fatima. Blessings naman kasi ang baby. Ikaw ba, hindi ka mag-aasawa? Tanong ni Oswaldo. Meron, pero wala naman akong boyfriend. Sagot ni Fatima. Napahinga ng malalim si Oswaldo. Pakiramdam niya, parang ito na yata ang perfect timing na masabi niya ang kanyang nadarama. I love you, sabi ni Oswaldo. Ha? May sinabi ka? Tanong ni Fatima. Hininto niya ang big bike sa gilid ng daan, kaya bumaba si Fatima. Pagkababa din niya, ay agad niyang siniel ng halik si Fatima. Sabi ko I love you. Nakangiting sagot ni Oswaldo. Ngumiti si Fatima sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit. I love you too, sabi ni Fatima. Napangisi ng sobrang lapad si Oswaldo. Alam niya at ramdam niya noon pa na mahal din siya ng babaeng ito. Makalipas ang isang buwan ay nagkaayos si Oswaldo at ang kanyang mga tito. Dumalaw siya sa kulungan at nagkausap silang tatlo ng puso sa puso. Humingi ng tawad ang mga ito na may kasamang pagluhod at pinagsisihan ang nagawa. Nagsorry din siya sa pagiging inconsiderate dahil hindi niya binigyan ng chance ang mga ito na maranasan maangkin ang mana na gustong makamtan ng mga ito. Nakapagpatawad na si Oswaldo, kaya magaan na ang pakiramdam niya. Although hindi sila totoong pamilya, pero na-divide niya ang mana na iniwan ng lolo niya sa 3 parte para wala ng gulo. Alam ni Oswaldo na maiintindihan siya ng grandpa niya para walang bitterness sa isa't isa. Ayaw na sanang tanggapin ng Tito Edward niya at Danny, pero ipinilit niya para mamuhay siya ng matiwasay habang nabubuhay sila.